ano 'tong masasabi ko dun sa Lars Pacheco, Clyde Bibas breakup. So, off topic 'no, kasi may magandang lesson dito. May magandang lesson dito sa breakup ni Lars Pacheco at saka si Clyde Bibas 'no. Alam naman natin si Lars na, transgender 'no, na alam na natin na gano'n siya 'no. Sumikat siya dahil do'n sa Showtime yung Miss Q&A. Pero ang hindi natin maano is meron siyang karelasyon for 7 years. Ito nga si Clyde na parang ang bait-bait, no? Green flag when it comes to a relationship. Pero sa punto ni nung lalaki, ang point niya is bakit hindi siya kayang panindigan. Pero sa isang banda, tama rin naman itong punto nung hiniwalayan niya nito ni Lars. How many people would sacrifice yung magkaroon ng ganung thinking na hindi nag-grow yung kasama mo out of love. So, it goes to show na sa lahat ng ginagawa nating maganda, pag lagi, alam mo dapat pag, alam mo yun na pag yung kahit na wala tayong ginagawang masama, kahit puro mabuti yung ginagawa natin, pero it turns out to be masama pa rin yung arrive o yung dating doon sa ating pinagbibigyan ng magagandang gawa o pagmamahal. Kasi yun yung tinatawag na toxic positivity, no? Tama na yung ginagawa mo, pero parang mahirap naman na na wala ka ng growth sa sarili. So sana lahat ng mga tao walang masamang tumulong at magmahal sa kapwa. Walang masama doon. Kahit saan mo daanin, maganda yan. Kahit saan angulo mo tingnan maganda, pero hindi lahat ng maganda na ginawa ng tao is maganda nga. Kasi gawa ng tao yan eh. Anything na gawa ng tao, hindi perfect. Only God can do things perfectly and well executed. So, hindi mo pwedeng sabihin na, basta tumulong ako sa kapwa ko, hayaan mo na, no. Kasi, the only thing na mawawala sa inyo is yung inyong self-respect, yung growth nyo mawawala, yung self-esteem nyo mawawala. Kasi nakadepende na kayo eh, no? Na kapag tinanggihan nyo yung isang tao o hindi nyo natulungan, parang ang pakiramdam nyo, parang ang sama-sama nyo, parang kayo pa yung magsusorry kasi hindi nyo siya natulungan, parang ganun. Which is mali, wala kayong kasalanan kung paminsan-minsan tumanggi kayo. Katulad dito kay Clyde, diba, wala siyang masamang ginawa doon sa kanyang dating karelasyon na si Lars Pacheco, pero one thing na na-realize niya, hindi siya nag-grow. Inamin naman niya dun sa interview niya with Ogie Diaz na may mali siya on that side. At sinabi, yun yung punto ni Lars na gusto ni Lars Pacheco na mag-grow siya. Parang iniisip ni Lars na paano pag wala na ako? Di ba yung nag-overthink na yung mga tao dahil nakadepende sa'yo, di ba? Parang hindi yung puro mabuti lang. Kailangan, pag mo rin i-compromise yung sarili mo, madaling sabihin na okay lang, wala kang pakialam, pero pag nandyan na, pag nandun ka na sa sitwasyon na ganun, hindi mo na pwede sabihin na okay lang, ganyan. Diba? May limit din yung ating pagtulong kasi nawawala yung ating growth at yung sa sarili natin. Hindi naman sa lahat ng bagay, uubligahin natin yung sarili natin para sa iba. Meron din tayong dapat para sa sarili natin. Walang masama doon.
para makatulong tayo sa iba, kailangan yung sarili muna natin paminsan-minsan yung ating unahin. At minsan, kung uunahin natin yung ating sarili, tayo pa yung magiging maganda example sa kapwa-tao natin. We could only kaya nga sinasabi ko para na akong sirang plaka, the best way that we could help the best without compromise is prayers. Offering mass intentions to them. Pambisahan natin sila. Because ang Diyos nang bahala sa kanila. Yung sinabi nga ni Lars Pacheco na kapag si Clyde Vivas ang naging pinakamayamang lalaki sa buong Pilipinas after nila maghiwalay, masaya si Lars. That statement alone shows na hindi siya madamot. Kumbaga, iniisip niya yung growth ng kapwa niya. Na ayaw niya makompromise yung tao, si Clyde, dahil sa kanya. How many people would think of that? Na hindi ayaw i-compromise yung kapwa. Dahil lang sa pagiging mabait at pagiging mabuting tao nito sa kanila. So sana yung maiisip nila, yung pagiging mabuti is may boundary din yan. Kasi dapat ang pagtulong hindi kino-compromise yung sarili. Although madaling sabihin na hindi kino-compromise, pero baka hindi natin namamalayan. So, yun lang po.